Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sa gitna ng ipinapakitang agresyon ng China sa West Philippine Sea o WPS, hinihimok ng isang maritime expert si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghain sa United Nations Commission ng Extended Continental Shelf lampas sa 200 nautical miles ng pinag-aagawang teritoryo. Pagbabahagi ni University of the Philippines Institute for Maritime Affairs in Law of the Sea, Director J. Batong Bakal, hindi naman ito issue sa agawan sa territorial ownership, bagkos ay pagsunod sa kung anong bansa ang may karapatan sa beyond 200 nautical miles ng WPS. Saad pa ni Batong Bakal, dati na rin nagsumite ng kaparehong rekomendasyon sa komisyon para sa kaso naman ng Benham Rise na ngayoy Philippine Rise sa nagdaang administrasyon ni na dating Pangulong Benigno Aquino III at Rodrigo Duterte, ngunit wala naman itong aksyong ginawa. Sa mga nakalipas na buwan, mapailang beses nakaranas ang barko ng Pilipinas ng panghaharas at pambobomba ng tubig mula sa Chinese vessels sa WPS na nakapaloob sa exclusive economic zone ng bansa batay sa mandato ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa kabila nito, mariing itinanggi ng China ang nasabing desisyon. Halos lahat ng mga Pilipino ay sasalubungin ng taong 2024 na may pag-asa batay sa bagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumalabas na nasa 96% ng adult Filipinos ang papasukin ng susunod na taon na may pag-asa sa buhay kesa sa takot. Umakyat ito ng 1% mula sa 95% noong 2022 at ang pinakamataas na naitala magmula noong 2019. Samantala, 3% naman mula sa 1,200 respondents ang nagsabing sasalubungin nila ang bagong taon na may takot. Mas mababa ito ng 2 puntos kumpara sa naitalang 5% noong 2022. Ginawa ang nasabing survey noong December 8 hanggang 11 ngayong taon. Nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa mga residenteng naninirahan sa low-lying areas sa posibleng pagbaha at landslides bunsod ng umiiral na northeast monsoon o amihan at ng easterlies. Batay sa weather forecast ng PAGASA ngayong araw, iiral sa Batanes at Babuyan Islands ang overcast skies o 100% ng ulap ang babalot sa kalangitan sanhi ng amihan. Saad ng Weather Bureau, posible ring magkaroon ng moderate to heavy rains sa mga lugar na apektado nito. Pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat naman ang mararanasan sa Visayas, Mindanao, Mimaropa at Bicol Region dahil naman sa epekto ng easterlies. Malaki rin ang tsansang makaranas ng severe thunderstorms ang mga nabanggit na lugar. Asahan din ng generally fair weather na may dagli ang pag-ulan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa dala ng amihan sa susunod na araw. Samantala, wala namang inaantabayan ng low pressure area o LPA sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa ngayon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.